Magandang buhay! Ako si Ginang Sherna A. Aguilar. Mga bata, excited na ba kayo sa ating bagong aralin? Magaling! Tara, at samahan ninyo akong tuklasin ang mundo ng agham. Ito ay inaasahang mailarawan mo ang mga bagay tungkol sa kapaligiran at ang kahalagahang na idudulot nito sa atin at sa iba pang may buhay. Bago tayo magsimula ng ating bagong aralin, mayroon akong mga paalala. Una, makinig sa guro. Pangalawa, makiisa sa mga gawain. Pangatlo, ihanda sa inyong tabi ang inyong gamit sa pag-aaral, kagaya ng lapis, papel, at ang inyong module. Pang-apat, hintayin na matapos ang guro sa pagpapaliwanag bago magtanong kung hindi naunawaan. Maglalaro muna tayong mga bata. Ang laro ay tatawaging hulaan mo ako. Magbibigay ako ng ilang sitwasyon. Handa na ba kayo? Papaikutin ko ang roleta ng inyong mga pangalan para malaman kung sinong sasagot sa aking katanungan. Simulan na natin ang laro. Ang unang tanong, ang sasagot ay si Stacy. Nagbibigay ako ng liwanag sa ating paligid. Ano ako? Tama! Araw ang sagot. Napakahusay. Pangalawang katanungan, ang sasagot ay si Denver Jr. Pinakamataas akong anyong lupa? Ano ako? Tama! Ang sagot ay bundok. Napakahusay, Denver. Pangatlong katanungan. Ang sasagot ay si Jerla Anika. Pinakamalawak at pinakamalalim akong anyong tubig. Ano ako? Tama! Ang sagot ay karagatan. Napakahusay! Hindi ba't magandang pagmasdan ang isang kapaligirang maganda at malinis? Okay, mga bata, tingnan nyo ang nasa larawan. Okay, Sabana, maaari mo bang sabihin kung ano ang nakikita mo sa larawan? Ang nasa larawan ay ang ating kapaligiran, kung saan mayroong iba't ibang uri ng hayop, bundok, araw, at iba't ibang uri ng halaman. Tama! Napakahusay, Sabana.
Ang kapaligiran ay binubuo ng mga bagay na may buhay, katulad ng tao, ng hayop, halaman, at iba pa. Ang araw, hangin, lupa at tubig, panahon at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa ating kapaligiran. Mga bata, ngayon naman ay dadalhin ko kayo sa iba't ibang anyong lupa. Halika at tayo'y maglakbay. Eyes open wide, so many things I see outside. I'm on a train, I'm on my way to a new place, far, far away. Grazing cows and flying birds, hills and mountains I've never seen. Mga bata, ang unang ipapakita ko sa inyong anyong lupa ay ang bundok. Ang bundok ay pinakamataas na anyong lupa. Pabilog o patulis ang tuktok nito. Ang kasunod naman na aking ipapakita na anyong lupa ay ang burol. Ito ay mataas na anyong lupa, ngunit mas mababa kesa sa bundok. Ang kasunod naman ay ang lambak. Ito ay isang patag na lupa na nasa pagitan ng mga bundok. Ito naman ang talampas. Ito ay patag na lupa sa ibabaw ng bundok. At ang panghuli ay ang kapatagan. Ito ay patag at malawak na lupain. Mainam itong taniman ng iba't ibang pananim katulad ng palay. Okay mga bata, ating isa-isahin ang mga anyong lupa na ating napuntahan. Una, bundok. Pangalawa, burol. At pangatlo, lambak. Pang-apat, talampas. Panlima, kapatagan. Okay, ngayon ay nakarating tayo sa 5 uri ng anyong lupa. Ngayon naman mga bata, ay ating pasyalan ang iba't ibang mga anyong tubig. Mga bata, tingnan ninyo ang karagatan. Ito ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Ito naman ang dagat. Ito ay malawak na anyong tubig na mas maliit kesa sa karagatan. Ito naman ang lawa. Ito ay anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Ngayon naman, ipuntahan natin ang ilog. Ito ang ilog ay mahaba, makipot na anyong tubig na maayos patungo sa dagat. Ito naman ang sapa. Ito ay anyong tubig na kadalasang natutuyo kapag tag-init. Ang loob naman, ito ay malalim, malawak na anyong tubig na nagsisilbing daungan ng mga barko. Ngayon naman ay puntahan natin ang bukal. Ang bukal, ito ay anyong tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Puntahan naman natin ang talon.
Ang talon, ito ang daloy ng tubig na mula sa isang mataas na lupa ay umaagos pabagsak sa ilog. Mga bata, balikan nga natin ang mga anyong tubig na ating napuntahan. Una, ang karagatan. Pangalawa ay ang dagat. Pangatlo ay ang lawak. Pang-apat, ilog. Panlima, sapa. Pang-anim, loob. Pang-pito, bukal. At pang-walo ay talon. Okay, nakarating tayo sa 8 iba't ibang anyong tubig. Okay, ang lahat ng bagay na matatagpuan sa kapaligiran ay may kanya-kanyang kahalagahan. Ngayon naman mga bata ay ating alamin ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa iba pang may buhay. Una ay ang tirahan. Ang mga puno at halaman ay nagsisilbing pangunahing tirahan ng iba't ibang organismo. May mga hayop na nakatira sa kagubatan, disyerto, kabundukan, karagatan, at iba pang bahagi ng katubigan. Ito ang nagsisilbing kanlungan at proteksyon laban sa ibang hayop. Dito sila nakakukuha ng pagkain upang mabuhay. Ito rin ang paraan nila ng pagpaparami ng kanilang lahi. Pangalawa, napagkukunan ng pagkain. Ang hayop at halaman ay maaari nating mapagkunan ng pagkain. Pangatlo, pinanggagalingan ng mga materyales. Mula sa balat ng mga hayop, kagaya ng ahas, buwaya, at tupa, ay maaaring makabuo ng iba't ibang uri ng gamit. Samantala, ang fiber mula sa halaman, kagaya ng pinya, abaka, saging, at water lily, ay maaaring gawing kasuotan o damit. At ang pang-apat ay ang malinis na hangin. Napakahalaga ng hangin upang tayo ay mabuhay. Mahalaga na ating mapanatili ang kalinisan ng hangin upang hindi magdulot ng mga sakit. At panglima ay sinag ng araw. Ang init at sikat ng araw ay napakahalaga sa mga buhay natin. Pinapainit nito ang ating kapaligiran at nagbibigay ng enerhiya sa mga may buhay. At ang pang-anim na kahalagahan ay nagbibigay ng matabang lupa. Ang lupa ay nagsisilbing mahalagang pinagkukunan ng lahat. Nakapagbibigay ito ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasaka. Ngayon ay tapos na nating alamin ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa iba pang may buhay. Gia, maaari mo bang ibigay ang 6 na kahalagahan ng kapaligiran? Ang 6 na kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa iba pang may buhay ay ang mga sumusunod. Una, tirahan. Pangalawa, napagkukunan ng pagkain. Pangatlo, pinanggagalingan ng materyales. Pang-apat, malinis na hangin. Panglima, sinag ng araw.
Pang-anim, nagbibigay ng matabang lupa. Napakahusay, Gia! Angel, sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran sa ating buhay? Ang kahalagahan ng pagiging malinis sa ating kapaligiran ay nagbibigay saya at buhay. Mahalagang mapanatili nating malinis ang kapaligiran dahil dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan sa ating pamumuhay at dito nakasalalay ang ating kalusugan upang tayo ay hindi magkasakit. Kapag hindi natin ito aalagaan, ay maaari itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Kaya sikapin at tayo ay magtulungan upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Napakahusay! Sabana, maaari mo bang ilarawan ang kapaligiran base sa aking tinalakay? Lahat ng nakikita ng iyong mga mata ay bahagi ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay bumubuo ng mga bagay na may buhay, katulad ng tao, hayop, halaman, at iba pa. Ang araw, hangin, lupa, tubig, panahon, at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa ating kapaligiran. Magaling! Stacy, ano ang gagawin mo upang mapanatiling malinis at maayos ang ating kapaligiran? Ang unang paraan kung paano po natin mapapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran ay ang pagsisimula ng kalinisan sa ating tahanan. Lagi po natin tandaan na hindi po natin magagawang panatilihin ang kalinisan ng ating kapaligiran kung sa ating tahanan pa po lamang ay hindi na po natin magawang maging malinis. Pangalawa po ay ang pagtatanim ng mga puno. Ito ay upang maiwasan natin ang pagbaha sa ating lugar at ang patuloy na pangangalaga ng ating mga ilog at dagat. At ang pangatlo po ay ang pagtatapon ng ating mga basura sa tamang lagayan. Sa pamamagitan po ng mga ito, mapapanatili po natin ang kalinisan at kaayusan sa ating kapaligiran. Magaling! Nalaman na natin ang kahalagahan ng kapaligiran. Ngayon, ay sagutan natin ang aking inihandang mga gawain. Panuto. Tukuyin kung saan mapapabilang ang mga bagay sa loob ng kahon sa ibaba at ilagay ito sa talahanayan. Piliin kung ito ay kabilang sa mga bagay na may buhay o sa mga bagay na walang buhay. Tama! Napakahusay! Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang bago ang bilang. Tama! Napakahusay! Basahin ang pangungusap. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kahalagahan ng kapaligiran sa tao. At mali naman kung hindi. Isulat ang sagot, sapat lang bago ang bilang. Napakahusay!
Ngayon ay nakalibo tayo sa iba't ibang bahagi ng kapaligiran, kagaya ng mga anyong lupa at anyong tubig na nagsisilbing tirahan at pinagkukunan natin ng ating mga pagkain. Kaya naman, ang ating kapaligiran ay dapat nating ingatan, pangalagaan, at mahalin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli. Paalam!